Kris Aquino cancer-free, pero life-threatening, ang tatlong autoimmune conditions. Kahapon, nagbigay ng update si Kris Aquino tungkol sa kanyang kalusugan. Matagal-tagal na siyang hindi nagbigay ng balita dahil nahirapan siyang tanggapin ang kanyang sitwasyon. Ngunit kailangan na niyang harapin ang tinatawag niyang no reality. Sumailalim siya sa maraming pagsusuri, kabilang na ang PET scan, na kadalasang ginagawa upang matiyak na walang kanser. Ito ay isinagawa pagkatapos ng isang nakakapagod na chest CT scan, pati na rin ang pagsusuri sa bahagi ng kanyang mukha upang tingnan ang kanyang paghinga at sinus passages. Ito ay dahil sa kanyang patuloy na pananakit ng ulo at walang katapusang sipon. Kinabukasan, sinabi ng kanyang gastroenterologist na kailangan na niyang simulan ang proseso para sa endoscopy at colonoscopy. Ayon sa doktor, the abdominal area, specifically may colon area lit up. Sa kabila ng kanyang tapang, hindi niya napigil ang umiyak matapos umalis ng doktor, isang oncologist, na may kaugnayan sa kanyang pamilya, ang pumasok at nagbigay ng surreal na karanasan para sa kanya. Alam natin na na-diagnose ang kanyang ina, si dating Pangulong Cory Aquino, ng stage 4 na colon cancer, at ganon din ang kanyang lola. Ang pinakamahirap na bahagi para sa kanya ay ang ipaalam kay Bimb, na natutulog sa maliit na sofa, ang mga posibleng mangyari. Nahihirapan siyang makita ang kanyang anak na nagtatanong at nagtatangkang maging matatag. Inamin niya na talagang nainis siya sa mga inumin tulad ng Pocari at Gatorade. Pati na rin ang Surelax at castor oil na kailangan niyang inumin bago mag-10 ng gabi sa pamamagitan ng IV drip upang maiwasan ang dehydration. Subalit, nandyan si Dr. Mike, isang surgeon, na agad na bumisita sa kanya pagkatapos ng kanyang operasyon. Sinabi nito na huwag siyang mag-alala dahil marami na ang nakakaalam tungkol sa kanyang sitwasyon. Labing-labing nakatanggap siya ng magandang balita mula sa kanyang doktor na si Dr. John Nell. Siya ay cancer-free na, clear intestines. Walang nakikitang senyales ng kanser, ang sabi ng doktor. Ngunit may mga hindi magandang balita rin. Mayroon siyang 5, posibleng 6 na autoimmune conditions. Ang nakababahala ay 3 sa mga ito ay life-threatening at maaaring makapinsala sa kanyang mga vital organs o blood vessels. Ilan sa mga kondisyon ay kinabibilangan ng Churg-Strauss na ngayon ay kilala bilang HGPS, isang bihirang anyo ng vasculitis, systemic sclerosis o scleroderma, at lupus o SLE, systemic lupus erythematosus. Bagamat may mga pagsubok sa kanyang kalusugan, determinado si Kris na harapin ang kanyang sitwasyon at patuloy na lumaban para sa kanyang kalusugan at sa kanyang pamilya.